May bagong pasabog ang China. Ano nangyari? Apparently, meron daw recording ng gentleman's agreement. Ay, akalain niyo yun. May recording daw ng gentleman's agreement ng Marcos administration at ng China. Uy, grabe daw. Oh. Grabe sila, oh. Grabe sila. May recording, oh. Grabe naman. Ang China, grabe kayo. Oo. Bakit yung gentleman's agreement na kayo rin ang naglaglag, ayaw nyo ilabas yung content? Di ba? Ang tagal nilang ano na yun eh. Ang tagal nilang isinabit sa ere yun, mga kotsero, yung sa ano, yung sa kay Digong, kay si Digong. Tagal nun. Ang tagal nun. Walang comment doon si China up until recently. Neto lang. May nilabas sila. So apparently, ito yung balita ng China. Ayan. China ups ante says it has audio recording of new deal arrangement with Philippine Westcom chief. Oo, meron daw ganun. Tayo po ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan muna sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung marimete sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Lagay nyo bank account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, diba mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jate, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gawin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Meron dong audio recordings. The word war between the Philippines and China intensified on Tuesday, May 7, with Chinese officials telling Bloomberg News that it may soon release what it's claiming to be a phone call with a Filipino general and a supposed agreement to ease tensions in Ayungin Shoal. Uy, may problema si China dito. May problema si Chinese Embassy. Kasi apparently, kay Chinese Embassy doon ang galing. Itong comment na ito. Bloomberg, citing a Chinese official on background, said a transcript of the supposed recording of a phone call with Western Command, Vice Admiral Alberto Carlos, may be released to the public within days. Still citing Chinese officials, Bloomberg said the transcript covers 2 minutes of a 12-minute phone call. Grabe. Imagine, sa 12 minutes, ang ilalabas mo lang ay 2 minutes. Imagine, sa 12 minutes, ang ilalabas mo lang ay 2. Kamusta naman yung context na yun, di ba? A copy of the transcript as well as the recording itself was later shared with the Manila Times on Tuesday, so kahapon to. The Times in its report said it could not confirm if Carlos was on the other side of the phone call with what the transcript referred to as a Chinese diplomat. So sa embassy to. Embahada. Oo. Diplomat eh. In the Times published transcript of the purported January 3 call, Carlos allegedly agreed to and claimed the following. Okay. A 1+1 proposal, meaning only one Philippine Coast Guard ship and one civilian vessel would be involved in resupply mission. Okay. Parang ito yung repeat. Parang repeat lang to nung sinasabi ni Digong. Or gentleman's agreement ni Digong. The Philippines will notify China at least 2 days ahead of resupply mission, and the agreement has the approval of the AFP, General Browner, Defense Secretary Gibo Chodoro, and NSA Secretary Anyo. And another name which the transcript redacted. Oy, gumagawa ng chismis si China. Cognitive warfare, guys. Cognitive warfare. Tingnan nga natin. Although, hindi pa kanina tinatry kong hanapin kay Manila Times, bawal din. Alam niyo kung bakit? Kailangan bayad. Kailangan bayaran nyo, guys. Kailangan ng subscription bago makita. Oo. Anyway, pero nagsalita na dyan si Secretary Gibo. Syempre,
Siyempre, hindi magpapaano diyan si Secretary Gibo. Lalo na't pinangalanan siya. Asan na 'yon? Ayan, oh. May approval na raw kasi. May approval na raw. Ni General Browner ng ating AFP, Secretary of Defense si Secretary Gibo at National Security Advisor Eduardo Anyo. Imagine, may approval na daw. May approval na raw, guys. Oo, ayan, oh. Pero ito, mga kotsero, walang ano to, ano na to eh, ito yung usual Chinese propaganda na sinasabi nila na may gentleman's agreement, ang usapan, walang military, tapos may pupunta lang dyan na isang barko lang for resupply mission, ganyan-ganyan. Ito na yung sinasabi ni Digong before. Inulit lang nila. Tapos syempre, ang palalabasin nila, ang Pilipinas hindi sumusunod sa agreement. As if it is a treaty. Alam nyo mga kotsero, kahit ilang, let's say totoo, no? Let's push this logic to its conclusion. And let's play the devil's advocate. Let's say totoo. Sabihin natin totoo itong recording na to at meron talaga. Assuming na ganun. Bakit hindi na lang nila isulat? Why keep it as a handshake agreement? 'Di ba? Bakit kailangan handshake lang tayo, gentleman's agreement? Oh. Usapang laway lang 'yan. Hindi na kailangan ng papel-papel. Bakit? Bakit kaya? Kasi mga kotsero, if it is in writing, then it becomes what do you call this? It becomes an entire different thing altogether. Nagiging memorandum of agreement. Nagiging MOA. Pag naging MOA yan, mga kotsero, it becomes a legally binding document. Contract. Parang kontrata. Ganon. It becomes a legally binding document. At ang gusto po ni China, ayaw niya, hindi pala niya gusto. Ang ayaw niya ay magkaroon ng legal obligations. Ayaw niya ng legal obligations. Ang gusto niya yung anytime pwede siyang umatras. Anytime pwede niyang bawiin, anytime pwede niyang baliin. Yun ang pinaka-importante doon, mga kotsero eh. Baliin yung kanyang promise. Yun yung gusto nila. Kaya ayaw nila ng legally binding agreement. Tingnan nyo, hanggang ngayon, wala pa rin code of conduct. Wala, hanggang ngayon, di ba? Tagal-tagal lang sinusulong yan. Wala pa rin code of conduct sa mga states within the South China Sea or within the area of the South China Sea. Wala pa rin, di ba? Bakit? Kasi it's legally binding. Ano lang ang gusto nila? Yung isang klase, yung declaration, DOC, di ba? Hindi siya code of conduct. It's only a declaration on a code of conduct. Intent lang. Kwentong barbero, ganun. Kwentong kutsero, ganun. Kwentong barbero lang. Intent lang. Oo, may intention kami na ganito, pero hindi namin kailangan sumunod. Hindi namin kailangan sumunod dyan. O, tingnan nyo. DOC 2002, di ba? Tsaka DOC 2014 to 2014. Ang may doon, ang may agreement doon, mga kotsero, pinag-usapan na walang babaguhin na feature sa South China Sea. Ano nangyari? Binago ni China ang features ng South China Sea. Gumawa siya ng artificial islands. Yun. Kasi it's not legally binding. Declaration lang naman yan. Walang bearing yan. Declaration lang naman yan. Walang halaga yan. Ganon. Yun po ang gustong gawin ni China. Kaya mga kotsero, ayaw niya ng legally binding agreement. Kay Digong, gentleman's agreement. Ngayon, ini-insist nila by gentleman's agreement kahit wala naman. Parang PIDEA leaks. Wala namang PIDEA leaks pero pinipilit nila na meron. Ganon din to. Wala namang gentleman's agreement pero pinipilit nila na meron. To hold us accountable to an imaginary agreement. But kaso nga lang, it's a double-edged sword. Dahil
Dahil wala silang dahil wala ngang papeles, hindi nga nila ma-hold accountable yung other party. Walang papeles, eh. So, what's the next best thing? What's the next best thing? Pumeke ka ng ebidensya. Yun ang gagawin mo. Pumeke ka ng agreement. Pekein mo na lang. Pekein mo yung audio recording. Peke ka. And hope nakakagatin. Ganun. Umasa ka na lang. Umasa ka na lang na kaagatin yan ng kabilang partido o ng mundo pag nilabas niyo yan. Asa ka na lang. Yan ang problema dyan. Kaya nagsalita si Secretary Gibo. Ano yung sinabi ni Secretary Gibo? May pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong kunong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt, given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Ngayon, ito ang dapat natin tutukan at dapat intindihin ng ating mga kababayan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay naggumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas. Delikado Dahil yan. hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. So, sa ganang amin, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa ganang amin, kami ay magpapatatag ng aming operational security measures given the fact na meron na talagang disinformation, malign influence, at hindi kanais-nais na mga gawain ang mga ahente ng ibang gobyerno. Kami ay gagawa ng kaukulang mga hakbang upang maproteksyonan ang Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines, at ang ating mga kababayan. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Uulitin ko, kung totoong galing ito sa Chinese Embassy, umaamin ba sila na sila ay lumabag sa batas ng Republika ng Pilipinas? Yan ang kasagutan na dapat sa kanila tanungin. Thank you. Ang daming implications nun, guys. Kasi kapag lumabag ka sa batas ng Pilipinas, it means that you're an embassy that is not promoting a good relationship with the host state. And pwede mong magkakaroon ngayon ng cause ang Pilipinas at tanggalin yung embassy. Kasi hindi ka hindi ka nagpo-promote ng stable relationship
sa gitna ng iyong host state at iyong tawag dito, mother state, matatawag, mother China. Ayun, home state na lang. Ganon. Yun ang implication niyan. Yun ang effect. Yun ang magiging epekto kung mapapatunayan na ang Chinese embassy acted in bad faith. Kaya sinabi ni Secretary Gibo, in-emphasize niya eh. Ito ay paglabag sa ating domestic law, sa batas ng Pilipinas at sa international law. So magkakaroon ngayon ng cause ang Pilipinas na ipasara ang Chinese embassy. Sana tuluyan ng DFA, no? Tanggalin na lang yung embassy, gawin na lang office. Parang MECO nga. Parang MECO sa Taiwan. Ganon. Economic and Cultural Office. Parang ganon. MECO. Parang ano yun? Manila Economic and Cultural Office. Kaya MECO. So, ganon na lang din sa Pilipinas. Beko. Chinese Beko. Beijing Economic and Cultural Office. Ganon. Chick Beko. Anyway. So, ganon. Kung aaminin ng Chinese embassy. Beho na lang. So, ayun. Kung aaminin nila. So, it has a lot of effects. It will officially sever diplomatic ties between the Philippines and China. That's one. Putol ang diplomatic relations natin with China. Bakit? You're a state actor in bad faith. Imagine, inoperate mo yung host state mo. Ini-infiltrate mo yung national security ng host state. Ay, bisita ka na nga lang kung umasta ka para ikaw may-ari ng bahay. Ganon. So, yun yung effect nun. Yung magiging effect, if ever. Parang yung Argo ni Ben Affleck. Parang ganon. Di ba pinasara yung US Embassy naman sa somewhere in the Middle East yata yun. Nung 70s, 60s. Ganon. Pinasara yung US Embassy, sinever ang diplomatic ties, wala na. Wala na makakalabas at wala makakapasok na Chinese sa Pilipinas kung ganon. Can we afford it? Ang tanong. Can the Philippines afford it? Not right now. Let's be honest. Paka-real talk tayo, guys. Hindi ko kayo bubulahin sa channel ko. Kaya na ba ng Pilipinas? Hindi. We cannot be. Pero bakit? Bakit hindi pa kaya ng Pilipinas? Because our economy is not yet that stable. Hindi pa natin kaya yan. Wala pang masyadong investor sa Pilipinas. Wala pa masyadong mga foreign companies who are operating. Yung importante dyan yung nag-ooperate na. Operating in the Philippines. And with China being our largest trading partner in terms of imports, mahihirapan tayo dun. Hahanap tayo ng substitute. Which is something that we cannot afford to do right now. Mahirap pa. Not right now. Hintayin natin. Hintayin na muna natin na yung Pilipinas umangat. Mas maraming mga negosyante sa Pilipinas. Mas maraming mga manufacturing companies ang nasa Pilipinas. Then moving forward from there, and then we can slowly decouple or de-risk. But right now hindi pa natin kaya. Siguro kung merong like-minded na president, kahit siguro mga another 12 to 18, 20 years. So, kailangan like-minded person, yung anti-China talaga, yung magiging presidente natin for the next 4, 5 presidents. It doesn't necessarily mean na wala tayong gagawin. We have to do something.
And one of them, a possible alternative to closing down the embassy is to limit the activities of the embassy in the Philippines. Lilimitahan mo na lang yung engagements mo, lilimitahan mo yung pakikipag-usap mo, yung relationship with the embassy. Yun yung lilimitahan mo na lang. Yun yung alternative. Tapos slowly ilipat mo yung importation mo to another country. O mong biglain, magkaka-inflation pag binigla mo yan. So yun. Tapos, eto pa pala, nakakatawa si China. Nakakatawa si China kasi fresh na fresh. Naglabas ng announcement ang China. Ayan, oh. Binawi ng China. Binawi niya yung report na meron daw silang meron daw silang audio recording nung ating generals. Balentong pati China. Bumalentong pati China. Fresh na guys. Oh, kakalabas lang nito 34 minutes ago. Ayan, 10:59. fresh yan, guys. Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jiyan dismissed a report that China would soon release audio of a call with a Philippine military official that Beijing claims is evidence of a secret deal between the two sides over the disputed islands in the South China Sea. The Philippines' denial of the deal only misled the international community, undermined its own credibility, and jeopardized peace and stability in the South China Sea, without detailing the conversation of the alleged call. Iiyak na naman si nito. Bobby Tiglao. Kasi Finlex-flex niya to eh. Finlex-flex niya to, mga ko. Nakita ko sa Twitter eh. Flex na flex to eh. Yung audio recording. So, tapos biglang binawi ng China. Balentong! Yan. Yan ang mga nangyayari sa mga dumidikit kay Tigong. yan ang nangyayari kapag bumabalento. Pag napapasama ka talaga kay Digong, bumubobo ka talaga. Ang liit naman ng subtitle, boy. Kaya natin. Game. Nakakainis. Ba't ka nag-mute? 自身信誉，破坏南海和平稳定。菲方执意否认上述客观事实，有意误导国际社会，损害自身信誉，破坏南海和平稳定。中方敦促菲方重信守诺，立即停止海上侵权挑衅，切实回到通过对话协商同中方妥处分歧的 walang 正 ganun. 确轨道。 Walang ganon. Kasi nungaling kayo eh. Lang yan, na-make na nga kayo ng fake news na kayo ng audio recording. Nag-fake news kayo ng audio recording. Tapos ngayon, babawiin nyo. Tapos papabiktim kayo bigla. Pabiktim bigla. Oh. Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jiyan dismissed a report. So, ibig sabihin, pinasinungalingan, mga kotsero. Pinasinungalingan yung balita tungkol dito sa audio recording. Nagsalita lang si Secretary Gibo na umaamin kayo? Umaamin kayo? Nagsalita lang si Secretary Gibo. Umaamin ba ang embassy ng China? Ha? Na-intimidate. Ay, Diyos ko. Umatras eh. Atras bayag eh, oh. Dismissed a report. Diyos ko, maraming iyak na ito. Kinalat-kalat pa naman kaninang umaga yan, guys. Oo.
Ang dami ko nakita ako sa mga vloggers, nakita ko sa mga vloggers, nakita ako kay Bobby Tiglao, nakita ako sa mga experts nila, experts. Tapos biglang ganun. Biglang may bagbawi. Ayan. So, again, mga Ochero, maraming po salamat sa iyo patuloy na pagsubali sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page na Coach Jared, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?